O, balis kayo datoy, alis na. O, doon na, alis na to. Kulang sa akin. Mamaya ng piso ko to, skin na. Natoy, dali na to. Si Aling Jeanette, 40 taong gulang. Isang may bahay na nakatira sa tabi ng lis ng tren sa Alabang. 20 taon na siyang nakatira dito, kasama ang kanyang 4 na anak at asawa. Si Jose, na pangalan niyang anak, ay pansamantalang wala sa kanilang tahanan upang maghanap buhay. Isa siyang trabahador sa isang construction site sa Quezon City. Isa siya sa mga tumutulong upang kahit papano ay matustusan ang kanilang pambayad sa kuryente. Dahil ang 100 pisong kita ay isang araw ng asawa ni Aling Jeanette na hindi pa sapat sa pangkain ng buong. Ang 3 pa sa kanyang mga anak na sina Jeremy, 12 taong gulang, si Jo Marie, 10, at si Jericho, 8, ay kapwa mag-aaral ng elementary. Halos hindi na naisip at hindi na rin hinihintay ni Aling Jeanette na magtapos pa ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Tulad ni Jose na panganay, baka hintayin na lamang niya ang paglaki ng mga ito para kahit papano makatulong sa pagtaguyod ng kanyang pamilya. Ako, hirap talaga ako. Ate, so gano'n na po ba kayo katagal dito sa Alabang? 22 years na ako. 22 years po. So never po ba kayo nakaranas ng iniisip ng iba na mayaman yung mga taga-Alabang? Ay, hindi, mahirap lang taga-Alabang. Basta lang ako din mahirap, di ba? Galing ako sa walang trabaho. Ang anak ko dyan lang sa private school, nag-aral. Minsan nga, Public school. Minsan naglalakad lang. Naranasan namin ang hirap talaga. Sobrang hirap. So ano po po? Ang trabaho sa patrol, ito lang. Dito po sa Regis, malapit. Sa Regis lang. So matagal na po ba kayo nakatara dito malapit sa Regis? Oo, 20 years na kami, pero hindi talaga kami yung mayaman. Ang asawa ko, kung hindi ka kumakayod, hindi ka makakain. Araw ng asawa ko, sabihan lang. Kumakasya po ba siya? Hindi siya kumakasya. Nagbabasahan nga ako para magkakasya, di ba? Ngayon, talagang ganyan ang buhay ng tao. Sisikapin na lang natin na makakain, makakaraos tayo araw-araw at kailangan talaga kumakayod. Kung sabi nga nila, isang kahit isang tuka, pag hindi ka kumakayod, hindi ka makain. Ate, saan kayo nakatira ngayon? Yung address niyo po? Dito na. Apo. Puro Kotso Meritig, Alabang Muntinlupa City. So ate, ilan po yung mga anak po ninyo? 4 po. 4 po. Ilan na po yung mga nagtatrabaho? Tsaka, Isa lang. Isa lang po, yung pong... Yung panganay ko po. So, bali yung mga 3 po, di maliliit pa po yun. Nag-aaral pa po yun. Buti yung nakapag-aral naman po. Nakapag-aral po, pero talagang kayo tuloy-tuloy. Para ka talaga makapag-aral yung anak mo. Saka makakain ka sa isang araw 3 beses. Minsan, 2 lang rin. Pero sanay na rin. Yan. Ngayon, ang sabi nila, membro ako dati, pero ang sabi nila, iulit na daw pag-membro kasi nga daw... Membro po ng? Sa Meritigi Asosasyon dito. Membro ako yung pinakauna. Tapos nagpa-membro naman sila uli. Hindi na daw pwede. Kailangan magpa-membro ka na uli. Ang membership mo daw ay 20,000. Hindi namin kaya yun. Membership po ba para saan po yun? Yung asosasyon dito na taga rito ka na nirulukit nila ito, blocking by blocking. So, yung lugar nyo po na to, bale, nangungupahan pa po ba kayo dito? Hindi rin kami nangungupahan dito. Bale, saan nyo na po to? Pero... Sa amin tong bahay na to, pero lupa na ito, may asosasyon nagahawak nito. Hindi bali, parang hindi pa rin po sa inyo tong lugar na to. Kahit anong oras pwede po kayong mapaalis dito. 22 years na kami, pero pwede kami paalisin kasi nga daw hindi kami membro, yung sabi nila. Pero membro kami yung pinakaunang-una dito. Okay po.
Sa katagalan namin dito, hindi naman pinapakinggan ang katwiran namin. Katotohanan, hinahaplangan kami. Dapat kasi, ang matagal, yun ang binibigyan ng priority. Hindi kay ang pinapapasok at binibigyan nilang ng maluwag. Basta mayaman, kahit saan-saan ka galing, basta mayaman, yun ang binibigyan nila ng karapatan. Yung matagal na dito, basta mahirap at kaya ang ano nila, ang binubuhat nila na pera, ang halaga sa lupa, hindi ka kasali. Yung kapag gagamitin na ito sa gobyerno tong lupa na to, Anytime po pwede po kayo mapaalis. dahil naman po sa batas po ano naman hindi ka man pwede mag-demolish. Ikaw may-ari, hindi naman siguro pwede na i-demolish mo yung isa. Na yung lupa mo naman, hindi ka nga nakabayad ng buwis. Di ba yun po ang ano ngayon? Di ba yun po ang batas Noy ngayon sa presidente natin? Bago mo paalisin yung mga tao, ikaw may-ari, pwede mo paalisin. Kung ikaw naman may-ari, sumunod ka sa patakaran ng batas, pero hindi ka nga nakabayad ng buwis, paano mo kahit isa, wala kang papaalisin.